20 small street food business na maaaring magpabago ng buhay mo. Mga kanegosyo, meron na naman akong gustong i-share sa inyo na mga ideas kung sakaling naghahanap ka ng mga businesses na po pwede mong simulan. Yun nga lang, medyo maliit ng konti yung hawak-hawak mong kapital. Walang problema mga kanegosyo, kaya dapat panoorin mo to hanggang dulo dahil sa dami nito, 20 to mga kanegosyo, siguradong makakuha ka ng idea para sa itatayo mong business. Okay, simulan na natin to. Number 1 mga kanegosyo, lugaw. O, di ba? Marami nagsasabi, tubong lugaw. Bakit ba nila sinasabi yon? Pagka sinabi mo kasing tubong lugaw, talagang ibig sabihin, kanegosyo, maganda at malaki ang kitaan dyan. Pero, maliit lang ang kinakailangan mong ilabas na puhunan, di ba? So, ano lang ba yung mga pangangailangan mo? Siyempre, kinakailangan mo ng lutuan, ng mga mangkok, kutsara, tinidor, kasi meron kang ititin ng mga tokwa, itlog, di ba? Yung mga tokneneng, at iba pa, mga lumpia na negosyo. Yung pagdating naman sa paggawa ng suka, maaari kang manood ng tutorial sa YouTube ka negosyo, kaya huwag kang mag-alala. Sigurado akong kayang-kaya mo yan kapag sinimula mo yang lugaw business mo. Number 2, almusal. Siyempre, kanegosyo, hindi po pwedeng masiro yan. Hindi po pwedeng mawala sa listahan natin yan, kanegosyo. Dahil ang mga tao, hindi naman yan po pwedeng pumasok sa trabaho na walang kain, di ba? Yung iba nagagawa yon, di ba? Lalo na kapag late na sa trabaho. Pero kalimitan sa mga tao, sa ating mga Pilipino, bago tayo pumasok sa trabaho, bago tayo pumasok sa eskwela, bago tayo pumunta sa mga negosyo natin, talagang kakain muna tayo ng almusal. At kung hindi ka nakakapagluto sa bahay mo, walang problema. Pwede kang magtayo ng negosyo, magbenta ka ng mga almusal, di ba? Tapos, pahinga ka ng tanghali, ng gabi, prepare ka na naman ulit kinabukasan para sa bagong ititinda mo ng mga almusal. Mga hotdog, silog, mga ganyan. Pwede kang magsilog sa umaga, kanegosyo, di ba? Mga corned beef, itlog, at sinangag, o di ba? Napakaliit lang ng puhunan niyang kanegosyo. At pwede mo yang simulan kahit sa harap lang mismo ng bahay mo para hindi ka na gagastos ng sobrang laking kapital. Number 3, familiar ba kayo sa pancake kanegosyo? Yung parang syrup lang yun tapos ilalagay sa mainit na kawali, tapos magpo-form siya na para siyang cake na tinapay, tapos lalagyan ng butter and asukal, di ba? Ayan kasi yung mga merienda namin nung kabataan ko, batang 90s kasi ako kanegosyo. At sobrang natuwa ako nung pagpunta ko dito sa palengke, nakakita ako na nagtitinda ng ganyan. Sabi ko, aba, meron pa palang ganitong klase ng nagne-negosyo ngayon, makabili nga. Talagang sobrang sarap Na-reminisce ko kanegosyo, naalala ko yung mga good memories ko nung kabataan ko. At napakamura lang ng puhunan diyan kanegosyo Kinakailangan mo lang syempre lutuan, gasol, kawali, sansye, tapos yung pinaka mismong ingredient, tas plastic labo, and then asukal, butter, okay na, 'di ba? Pwede mo na siyang ibenta sa mga bata at hindi lang sa mga bata, maging sa mga matatanda, 'di ba? Lalo na yung kagaya ko, talagang napakahilig kumain ng ganyan. Napakababa lang ng kapital niyan kanegosyo. At pwede mo rin yan simulan kahit sa harap ka lang mismo ng bahay mo. Number 4 kanegosyo. Actually hindi na napapanahon pero gusto kong isama pa rin ito dito mga kanegosyo kasi pasok pa rin siya sa mga small capital business na po pwede mong umpisahan. Halo-halo, di ba? Lalo na kapag mainit ang panahon. Actually, ngayon pa lang mag-aaral ka na kung gusto mong gawing business yan. Kahit naman malamig ka negosyo, meron pa rin mga taong gustong kumain ng halo-halo. Pero kung gusto mo yung gawing negosyo para sa dadating na summer, next year, ngayon pa lang, manood ka na ng mga tutorial dito sa YouTube. Pag-aralan mo kung paano ba gumawa o magtimpla ng napakasarap at napaka-creamy nga halo-halo. Pag-aralan mo na yung kung paano mo siya i-market sa tao, pag-aralan mo na kung magkano ba yung puhunan na kinakailangan mo, for sure kanegosyo, maliit lang yan. And then syempre, pag-aralan mo na rin yung mga ingredients na kakailanganin mo para maging napakasarap, kakaiba, unique yung halo-halo na ilalabas mo sa merkado pagdating ng panahon na gusto mo na siyang isa publiko. Di ba? Number 5 kanegosyo. Nakakita ka na ba ng twist potato? Alam nyo kanegosyo na natikman ko to, sabi ko para lang naman siyang different type of French fries, So twist potato, para patatas rin kasi siya na pinrito, tas paikot-ikot pa-twist nga, 'di ba? Tas nakatuhog sa stick, lalagyan mo siya ng flavoring, mga powdered flavor, cheese, sour cream, depende sa'yo. Pero napakabenta sa mga bata niyan kanegosyo, 'di ba? Kasi kuwela kung tignan. At syempre,
ang puhunan dyan, mababa lang rin naman talaga. Lalo na kung magsisimula ka sa maliit lang naman. Hindi mo, ang negosyo naman kasi, mga kaibigan, mga kanegosyo, magiging mahal lang yan kung talagang hahayaan mo yung sarili mo na gumastos ka na malaki. Pero as much as possible, kanegosyo, kung mag-uumpisa ka ng business na ngayon mo palang gagawin sa buong buhay mo, I highly suggest na simulan mo yung business na yan sa pinakamababang kapital na posible mong ilabas, di ba? Kasi kapag ka nag-uumpisa ka, di ba, para ka lang nag-aaral kung paano ba maglakad, nag-uumpisa ka gumapang, maglakad hanggang sa tumakbo na. Ganon din po sa pagbe-business, mga kanegosyo. Sa umpisa, kapag ka wala kang idea o wala kang experience sa mga ginagawa mo, so marami kang failures na may encounter along the way. Pero kapag ka nakabisado mo na, nagamay mo na, doon mo na siguro po pwede. Halimbawa, kumikita na yung negosyo mo, proven and tested na yung business mo, doon ka na po pwedeng mag-inject ng another set of puhunan para palakihin pa yung business empire na sinimulan mo na maliit. So, ganun lang po yun, no? So, bali, ang number 5 natin is twist potato. Number 6 natin, mga kanegosyo. Ito, natutuwa ako at parokyano ako nito dito sa amin sa bayan ng Pateros. Different flavors, palamig. Meron tsokolate, merong melon, merong mangga, may avocado, may orange, may lemon, at iba pa, mga kanegosyo. Talagang every time na ako pupunta, galing ako, halimbawa, nag-gym ako, tapos pabalik ako, nakamotor ako, hindi po pwedeng hindi ako dadaan sa mga bentahan ng palamig kasi mahilig ako uminom ng chocolate drink, kaya bumibili ako. Halagang 10 piso kanegosyo. Ayan, di ba? Talagang bibili at bibili ako niyan. At napakamura lang ng puhunan niyan, kanegosyo, kasi kung gusto mo ng ganyan, makakabili ka ng powder na ganyan. Hindi mo na kinakailangan pa mag-chop ng mga prutas. Well, kung gusto mong gawing talagang kakaiba, gawin mo yun. Mag-chop ka ng mga fresh fruits. Pero kung gusto mo yung mga ganyang setup lang, yung mga palamig-palamig, pwede kang bumili sa Enjoy. Ayan ang brand na pinakaunang nakita ko ng mga nagtitinda ng ganyan. Iba't ibang klase ng flavors yan, mga kanegosyo. Napakamura, napakalaki ng posible mong kitain, lalo na kung makakapwesto ka sa ganitong klase ng pwestuhan sa palengke, daanan ng mga tao, or sa mga eskwelahan, sa munisipyo, magkiklik din yan, diba? Mga ganyang klase ng business, palamig, siguradong papatok at tatangkilikin ng mga tao yan. Number 7, yan, turon, banana Q, diba? Mula noon hanggang ngayon, talaga naman namamayagpag pa rin at hindi pa rin nawawala yung mga ganyang klase ng business dito sa Pilipinas, diba? Turon, banana Q, kamote Q, talagang patok na patok yan kanegosyo. Kasi bukod sa mura na, talagang siguradong bubusugin ka pa ng mga ganyang klase ng pagkain. Number 8, calamares, mga kanegosyo, diba? Napakadali lang gawin yan, ha? So, bibili ka lang sa palengke ng mga pusit, hiwa-hiwain mo, tapos lagyan mo ng coating, and then iprito mo, gawa ka ng napakasarap na suka, and then okay na, benta mo na, di ba? Ang bilis lang niyang kanegosyo at mababa lang rin ang puhunan dyan. Number 9, tapsilog. Ito parang yung almusal lang rin kanina, di ba? So, pero ito naman ang target market mo dito is yung mga tao na panghapon hanggang gabi, hanggang madaling araw. Mga tapsilog, di ba? Tapsilog, mga hot silog, pork silog, chicken silog, at iba pa, mga kanegosyo, di ba? So, ayan ang tinatarget mo naman kasi dito is yung mga tao na galing naman, mga pagka-uwi naman sa trabaho. Siyempre, kung kanina gutom yan bago pumasok sa trabaho, ngayon naman pagkagaling nila sa trabaho, nagugutom ulit yan at kinakailangan yan na serbisyo ng negosyo mo para makakain sa tapsilugan mo, di ba? So, bahala ka na kanegosyo kung magkano mo pepresyohan yan. Basta sisiguraduhin mo lang na kapag ikaw nagnenegosyo, doon lang sa afford ng masa at hindi naman doon sa presyo na malulugi ka at puro abono na lang ang gagawin mo, di ba? Tansyahin mo, pag-aralan mo na mabuti ka negosyo. Kaya yan, tapsilog, siguradong tatangkilikan niya ng mga Pilipino. Number 10 natin is French fries. Ayan, minsan ko na pong tinalakay itong French fries na ito. Ayan, kung nakikita nyo po yung video na yan, na napapanood ninyo. Napakaganda ng business idea. It's a brilliant idea para sa akin, mga kanegosyo, no? Dahil ang competitors na itong French fries na mga high-end na French fries is talagang konting-konti lang talaga, unlike yung mga siomai, mga ganyan. Napakarami ng mga nagtitinda na siomai, di ba? Lumakad ka sa street na negosyo, talagang napakarami mo makikita na mga nagtitinda na siomai. Pero yung French fries ka negosyo, bihirang-bihira lang po talaga yan. Pagkatapos ganyan pa yung setup mo, nako, panalong-panalo yan sa masa. Number 11 natin is flavored taho.
medyo gas-gas na kasi yung milk tea, no? Parang sawa na yung tao sa milk tea ngayon, di ba? Kaya ang ipauso mo naman, actually dati na to nauso, yung mga flavored taho. Pero ngayon, mga kanegosyo, medyo nagsusulputan na yung ganyang klase ng business, Kaya ako sa'yo, pwede kang sumabay, di ba? So pag-aralan mo, paano ba ginagawa to? Ayan, kanegosyo, i-research mo sa YouTube, ang dami pong nag-tutorial na mga ganyan. Flavored taho, ube flavor, strawberry flavored taho, chocolate flavored taho, vanilla, mango, di ba? Iba't ibang klase. Kapag ganyan kakwela yung negosyong itatayo mo, matutuwa yung mga kabataan dyan, di ba? Kasi pagka ganyan yung business mo, naalala ko tuloy nung high school ako, ang in sa amin is yung mga zagu, di ba? Tapos yung mga in naman netong mga nakaraan is yung milk tea, and then ang parang nagiging in ngayon is yung mga flavored taho, di ba? Kaya pag-aralan mo kung gusto mong pasukin yung business na yan. Okay, so number 12 na ba tayo, no? So number 12 natin is yung fishball. O yan, di ba? Pangulam na rin yan kanegosyo, di ba? O, number 13 natin, tokneneng, mga quail egg, di ba, mga kanegosyo? Ayan, magandang pangulam rin yan, Masarap din yan, inuulam ko rin yan noon, nung empleyado pa ako, napakasarap po yan. Number 13 natin yun, At number 14 natin kanegosyo is yung siopaw. Ayan, dito, parang bihira ako nakakita ng mga nagtitinda na siopaw, Kung hindi mo dadayuhin yung isang lugar, halimbawa, saan ba merong siopaw? Divisoria, Chinatown, tapos yung ibang mga kalapit natin lugar na hindi naman natin masyado napupuntahan, siguro doon, meron nag-o-offer. Pero kung ikaw mag-o-offer ka sa inyo, malaki yung tsansa kanegosyo na tangkilikin ng tao yan, lalo na kung wala kang kakompetensyang. Ganyan din ang negosyo dyan sa area mo, siopaw. Number 15 natin mga kanegosyo, siomai rice. Ito actually kahit nasabihin mong ang dami na, tabi-tabi na yung mga nagtitinda ng siomai at kahit saan ka na lang lumingon, makakakita ka ng siomai. Ang laban mo naman dito kanegosyo, pasarapan na lang tayo ng siomai, di ba? At pa-affordabelan, di ba? At higit sa lahat, mga kanegosyo, pagandahan ng customer service, di ba? Kung paano ka makikitungo sa mga customer mo, di ba? So, hindi kasi basihan dito kung sino yung pinakamura, kung sino yung pinakakilala. Ang basihan dito, kanegosyo, kung paano mo i-market sa masa, sa merkado, yung negosyo na pinapatakbo mo. At kung paano ka makikitungo sa mga customer mo, di ba? Sa mga parokyano mo, sa mga suki mo sa negosyo mo. Yun ang usapan dito kanegosyo. At syempre, dapat malinis at masarap at affordable yung binebenta mo, di ba? Number 16 na tayo, barbecue. Ito naman kanegosyo, ito yung matatawag ko na talagang talagang proven and tested business. Mula noon hanggang ngayon, barbecue kasangganan ng tao yan, di ba? Anong ulam natin ngayon? Hindi ako nakapag-isip. Ano ba? Natamad ako mag-isip. Ayoko na rin magluto. May makita kang nagpapaypay, umuusok. Ayun barbecue. Solve ang problema mo, di ba? Ang diskarte dito, mga kanegosyo, lupitan mo yung pag-marinate ng karne mo. Sarapan mo yung sauce mo. Siguradong babalikan ka ng tao. Kasi di ba parang sausawan pa lang, suka pa lang ulam na. Paano pa pagka kinain mo yung mismong karne? Di ba? Panalong panalo. Ayun na magiging bentahe mo sa merkado. Number 17 tayo. Panghapon business rin to. Mami, lomi, pare. So, ayan mga kanegosyo. Di ba? Pang madaling araw din yan, May tao na nakainom mo. Magmami ka muna dito. Di ba? Napakaliit lang ng puhunan niya, kanegosyo. At kung masarap ka at mahilig magluto, ito ang negosyo na para sa'yo. 18. Burger, mga kanegosyo. Ito minsan na rin po natin tinalakay sa isa sa mga vlogs natin, yung burger. Ayan. So, sa dami po ng mga nagtitinda ng burger dito, sa mga nakikita ko na mga nagte-trending na nagtitinda ng burger dito sa atin sa Pilipinas, talagang makikita mo, naglalawa sa keso, di ba? Yung mga nagme-melt yung cheese sa mismong burger, tapos yung pinaka-patty, nagsasarsa, Diyos ko, grabe. Tapos yung tinapay, glaze. Kung kaya mo gumawa ng ganyang kanegosyo at meron kang maliit na pwesto sa harap o sa gilid ng bahay mo, bakit hindi mo subukan simulan yung ganitong klase ng business? Sigurado ako na ang panlasang Pilipino, ang panlasang Pilipino, kapag ka nahuli mo yan, talagang babalik-balikan ka at dadayuhin ka ng mga tao sa ibang lugar, sa malayong lugar, papunta dyan sa negosyo mo. Ang napakalupit na burger. Number 19 natin mga kanegosyo, ito po parang tubong lugaw to Ice cream. Alam niyo yung mga ginagano na ice cream mga kanegosyo?
napakalaki po ng kita dyan. Yun nga lang kanegosyo, ang puhunan dito sa mismong machine is hindi naman siya maliit, medyo may kalakihan. Pero kung bakit ko siya sinama dito sa content natin na to, kasi meron ako na-discover na mga machine na pwedeng installment. Kaya kung magkano yung puhunan mo, halimbawa meron kang hawak na 5,000, 10,000, di ba? Tapos gusto mo ng ganyang klase ng business, pwede kang mag-installment ng machine. Basta siguraduhin mo na hindi ka nauupa ng pwesto. Siguraduhin mo na meron ka na kagad paglalagyan at may mga ready target market ka na. Diba? Para nang sa ganun, pagka kumuha ka ng installment ng machine, talaga magtutuloy-tuloy yung business mo. Kasi itong ice cream business sa mga bata talagang hindi yan hihindi. At sa amin, kahit yung mga, mga Joy Ice, yung mga ice, naku, ang lakas sa mga bata niyang kanegosyo, ang ice cream business. At ang pang number 20 natin, mga kanegosyo, shawarma. Ito, isa sa pinakakinagigiliwan kong pagkain, ang shawarma, beef shawarma, chicken shawarma. Ayan mga kanegosyo, talagang ito yung klase ng negosyo na kapag ka naglalakad ka tapos naamoy mo, kasi hindi mo yan kagad makikita pero napakahalimuyak ng amoy ng karne niyan Once maamoy mo yung ganyang klase ng pagkain, talagang hahanapin mo kung nasaan ba nakalocate yan di ba? Ako ganun ako kapag ka naamoy ko to, hindi na ako titingin sa iba kung nagugutom ako, alam ko na kagad kung ano yung kakainin ko. Medyo mababa lang rin ang puhunan dyan mga kanegosyo sa shawarma. So depende na lang sa'yo kung paanong klase ng tindahan ang gagawin mo. Kung medyo pabobonggahin mo ng konti, syempre kapag ganun, kinakailangan mo ng medyo mataas na puhunan. Pero kung magsisimula ka sa pinaka-practical na paraan, hindi ka gagastos na malaki dito sa shawarma business. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo. At kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, maaaring ito na ang una at huli nating pagkikita. Kaya upang mapanood mo pa ang mga susunod na video na i-upload ko dito sa ating YouTube channel, siguraduhin mo na nakasubscribe ka kanegosyo nang sa ganon, ma-notify ka once na mag-upload ulit ako na panibagong video na pag-uusapan natin, syempre walang iba, patungkol sa pagninegosyo. Yun lang po mga kanegosyo, maraming salamat ulit.